ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw ho ng Lunes, May 5 na po sa ating kalendaryo 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan ngayong linggo. Dalawa nasawi, 4 sugatan sa pag-araro ng SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1. LTO sinuspindi na ang lisensya ng driver ng SUV na sumagasa sa ilang katao sa departure area ng NAIA Terminal 1. Final testing ng automated counting machines na gagamitin sa 2025 elections naging matagumpay ayon sa COMELEC. Vice President Sara Duterte naniniwalang bahagi ng political attack ng Marcos administration ang reklamong isinampalaban sa kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. 5 dayuhan na iligal na nanatili sa bansa na aresto ng BI. At sa Metro News, mahigit 20 abandonadong aeroplano aalisin na sa NAIA. Science and Technology News, coral reef sa buong mundo apektado ng mainit na panahon. At sa lifestyle news, pagta-travel, itinuturing na therapy ng karamihan sa mga Pinoy ayon sa isang pag-aaral. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, isinilang ang tinaguriang First Lady of Country Music at nagpasikat ng awiting Apartment Number 9. Sino siya? Alamin. At sa balitang kakaiba naman, isang lalaki sa United Kingdom sinunog ang kanyang bahay para makita ang mga idolong bombero. Alas 6:35 ng umaga po. Kami ho ang mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagablay, matotoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Matapos po ang dalawang sunod na linggong oil price hike, may aasahan namang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga motorista ngayong linggo. Sa pagtayaho ng mga taga-industriya ng langis, sa kasaad na maaaring mabawasan ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang kada litro naman ng diesel ay posibleng matapyasan ng 50 centavos hanggang 80 centavos. Nasa 80 centavos hanggang piso naman ang rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang inasahang oil price rollback ay bunsod ng pangamba ng mga analyst na magkakaroon ng oversupply ng petrolyo sa mga susunod na buwan dahil sa sobra-sobrang inventaryo sa krudo ng Amerika at ng anunsyo ng Saudi Arabia na handa silang magdagdag ng produksyon ng langis. 774 Balita Ngayon. Dalawa ang nasawi sa pag-araro ng isang SUV sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 kahapon. Kabilang sa mga nasawi ay 28 anyos na lalaki at 5 taong gulang na batang babae. 4 na katao naman ang nasugatan sa insidente. Labis naman ang paghihinagpis ng OFW na ama ng 5 taong gulang na bata sa sinapit ng kanyang anak na hinatid lamang siya sa airport kasama ang iba pa niyang kaanak. Sa ngayon, hawak na ng motoridad ang driver ng SUV. Sa paunang investigasyon, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na mukhang hindi intensyonal ang pagbangga ng SUV dahil batay sa CCTV footage ay naghatid lang talaga ito ng pasahero sa paliparan. Masakit, no? Masakit. Kausap ko yung father kanina, OFW siya, hinatid lang siya ng pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. Merong dalawang namatay kasama na yung batang-batang 5-year-old daughter nung isang OFW natin. Initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No, hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito.
Inihayag naman ni New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC President Ramon Ang na sasagutin niya ang gasto sa pagpapagamot ng mga nasugatan sa aksidente at magpapaabot din siya ng tulong pinansyal sa pamilya ng mga nasawi. 774 Balita Ngayon. Kaugnay po ng balitang yan, sinuspinde na po ng LTO ang lisensya ng driver ng SUV na nagasa sa departure area sa NAIA Terminal 1. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, pinatawanan ng 90 days preventive suspension ang lisensya ng driver ng SUV. Naglabas na rin ng LTO ng show cause order laban sa registered owner ng sasakyan at sa driver nito. Ayon po sa driver ng SUV na si Leo Gonzalez, paalis na sana siya ng departure area makaraang magatid na pasahero nang biglang dumaan sa harapan niya ang isang sedan. Sinabi pa ni Gonzalez na nataranta siya kaya sa halip na brake ay gas pedal ang kanyang natapakan na naging dahilan ng pagharurot ng SUV na sumagasa naman sa mga tao. 774 Balita Ngayon. Samantala, naging matagumpay ang isinagawang final testing and sealing o FTS ng automated counting machines o ACM na gagamitin sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, 100% naging matagumpay ang final testing sa mga makina at wala ni isang technical issue na naranasan ng mga electoral board member. Sinabi pa ni Garcia na lahat ng ACM ay nadala na sa iba't ibang lugar sa bansa at ang final testing and sealing ay isasagawa sa bawat presinto hanggang May 7. Sa pagkasagawa ng FTS, sinihayag ni Garcia na aalamin ng mga electoral board member kung bumibilang ng tama ang makina, kung tinatanggap ang mga balota at kung tumutugma ang bilang ng makina sa manual count ng mga balota. Samantala, kahalagahang maipanalo ang mga senatorial balls ng alyansa. Iginiit ng liderato ng Kamara sa 100 mga kongresista. Grace Mariano sa report. Pinulong ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mahigit 100 kongresista na pawang mga miyembro ng Lakas CMD, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, National Unity Party at Party List Coalition Foundation Incorporated. Sa pagtitipon ay hiniling ni Romualdez, na siya ring Pangulo ng Lakas CMD, ang pagkakaisa para maipanalo sa May 12 midterm elections ang mga kandidato sa pagkasenador ng alyansa. Binigyan din ni Speaker Romualdez na mahalagang magwagi ang senatorial lineup ng alyansa dahil sumasalamin ito sa mga layunin ng bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The allianza slate of the president. They are the partners that the president has chosen with the alliance of the political party heads, and they have been determined to be the best partners. Our partners in Congress, they in the Senate and we in the House, to propound, to propel, and to lead our country into peace, stability, and prosperity. So I really want to ask you to dig deep and exert all efforts and to leave no stone unturned in this endeavor. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774. Your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Alas 6:41 ho ng umaga, si iba pa naglalagab live na balita. Naniniwala ho si Vice President Sara Duterte na bahagi ng political attack ng Marcos administration sa kanilang pamilyang reklamong isinampa ng isang negosyante laban sa kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon kay VP Sara, sa tuwing magkakaroon ng issue ang administrasyon ay inaatake nito ang kalaban nila sa politika upang mapagtakpan ang kanilang issue. Sa panig naman ni Congressman Pulong, sinabi nitong wala pa siyang natatanggap na kopya ng reklamo at biniverify pa ng kanyang legal team ang isang video kung saan nakita umano ang kanyang pisikal na pag-atake sa isang lalaki. Naghain sa Department of Justice ng kasong physical injury at grave threat ang negosyanteng si Criston John Patria dahil sa umano'y pambubugbog at pananakot sa kanya na mambabatas noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ng complainant na binantaan siya ni Duterte gamit ang isang kutsilyo at binugbog ng halos 2 oras. 774 Balita Ngayon.
5 foreign nationals ang naaresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon sa Pangasinan at Ifugao dahil sa overstaying at pagiging undocumented alien. Ayon sa BI noong April 25, naaresto sa Dagupan City ang 34 anyos na Nigerian national na undocumented at expired na ang pasahero na pasaporte. Nang sumalang na sa booking sa BI main office, nagwala ang dayuhan at sinaktan ng 2 tauhan ng BI, kabilang ang isang nurse. Noong April 28 naman, 4 na Chinese national ang nadakip sa Lagawi, Ifugao, makaraang madiskubring nagtatrabaho bilang engineers at supervisor sa isang hydropower plant nang walang valid visa at permit. Ang mga naarestong dayuhan ay kasalukuyan nakadetine sa BI Warden Facility sa Taguig habang inihintay ang kanilang deportasyon. Samantala, sugat ang pulis, ginawaran ng medalya ng PNP. Narito po ang report ni Angel Garcia. Ginawaran ng parangal ng Philippine National Police ang isang pulis sa kasapi ng SWAT matapos masangkot sa matinding putukan habang nirerespondehan ang isang domestic dispute sa Barangay Pahina Central, Cebu City, kamakailan. Si Police Senior Master Sergeant Alain Abellanosa ng Cebu City Police Office ay sugatan matapos mamarilang suspect mula sa nirespondehang kumusyon. Nabatid na tinamaan si Abellanosa ng mga fragment mula sa semento sa kaliwang sentido matapos tamaan ng bala ang pader at isa pang tumalbog na bala ng tumama naman sa kanyang kaliwang braso. Pero sa kanyang katapangan, ginawaran si Abellanosa ng medalya ng sugatang magiting at medalya ng kagalingan kung saan sinagot ng PNP ang lahat ng gastusin sa ospital at may kasama pang pinansyal na tulong pati endorsement para sa kanyang promosyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Time check ulit, 6:45, alas 6:45 na ho ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At iba pang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro Sa News. Metro News, magsasagawa ho ng malawakang clearing operation ang New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC para alisin ang 27 abandonadong eroplano sa General Aviation Area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa NNIC, ang patuloy na presensya ng mga eroplano ay naglilimitas sa operational capacity ng paliparan. Ang pag-alis sa mga ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng traffic flow at movement ng mga pasahero at ng mga eroplano sa NAIA. Sinabi ng NNIC na nakabilang sa mga aalising eroplano ay ang Cessna 421B na hindi ginagamit mula pa noong 2009 at isang Boeing 737-200 na nakatenga mula pa noong 2015. Nakikipag-ugnayan na ho na ang NNIC sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Manila International Airport Authority o MIA para tukuyin ang mga abandonadong eroplano at kontakin ang mga may-ari nito. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Darito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 93 centavos, 63 pesos and 15 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 74 pesos and 28 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 14 pesos and 91 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Alamin naman natin ang Lotto result mula kay Jonah Makilan. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi May 4, 22, 40, 13, 58, 23 at 25, kung saan walang nakapag-uwi ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 33, 43, 6, 16, 29 at 48, kung saan wala namang nanalo ng 15,840,000 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Coral Reef sa buong mundo apektado ng mainit na panahon. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda.
Nakakaapekto ang bleaching level heat stress sa 84% ng mga coral reef sa buong mundo, kung saan kabilang ang Pilipinas sa 82 bansa at ekonomiya na lubhang apektado nito. Ayon sa mga eksperto, ang Pilipinas ay isa sa may pinakamayamang coral reef system sa mundo. Sa isinapublikong pag-aaral noong Enero ngayong taon, ang mga bleaching event ay mabilis na lumalala dahil sa pagbabago ng klima dulot ng tao na nagbibigay ng banta sa mga buhay na coral reef. Naitala ang unang bleaching event noong 1998 kung saan may 21% ng mga reef area ang naapektuhan at noong 2010 ay tumaas ito sa 37% hanggang sa umakyat pa sa 68% mula 2014 hanggang 2017. Paliwanag ng mga siyentipiko na nangyayari ang coral bleach kapag masyadong mataas ang temperatura ng tubig, ngunit makaka-recover agad ito kung babalik sa normal ang temperatura. Kung masyado namang mababa ang temperatura ng tubig ay magdudulot ito ng pagkamatay ng mga koral. Noong 2023, nagdagdag ang National Oceanic and Atmospheric Administration ng 3 bagong antas sa kanilang bleaching alert scale upang ipakita ang mas mataas na panganib ng mass coral mortality. Ang mga coral reef ay nagbibigay ng 10 trilyong dolyar sa mga benepisyo tulad ng pagkain, trabaho at proteksyon sa baybayin. Ayon sa mga siyentipiko, ang pagkawala ng mga coral reef ay nagpapahina sa mga pagsisikap na makamit ang sustainable development, maibsa ng kahirapan at matiyak ang seguridad sa pagkain. Bagamat nasa panganib ang mga coral, naniniwala ang mga eksperto na makakatulong ang pinagsamang local conservation measures at rapid emissions sa mga reef na mabuhay hanggang sa ika-21 siglo. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Dating lifestyle news, pagta-travel, itinuturing ho na therapy ng karamihan sa mga Pinoy ayon sa isang pag-aaral. Detalye naman natin ni Mika Fajardo. Mika? Itinuturing ng mayorya ng mga Pilipino ang pagta-travel bilang isang form of therapy. Ayon sa datos na inilabas ng travel platform na Klook Philippines mula sa pag-aaral nitong 2025 Travel Pulse. Ito ay isang pagbabago mula sa mga natuklasan noong nakaraang taon sa kaparehong pag-aaral na isinasaalang-alang ng mga Pilipino ang paglalakbay bilang isang love language. Lumabas rin sa pag-aaral na ang lahat ng respondent ay nakikitang ang paglalakbay ay isang epektibong paraan para sa kanilang stress and well-being management at ginagawa itong isang paraan ng therapy. Mahigit sa kalahati o 78.4% ang nagtatravel upang maging isang getaway para sa kanilang mental break, habang may 31.6% na pumipili ng nature retreat para sa isang creative reset. Bagamat halos kalahati ng mga Pilipino ay ganap na nare-recharge pagkatapos mag-travel, 92.2% sa kanila ay nakakaranas din ng post-travel blues na humahantong sa aganang pagpaplano ng susunod nilang biyahe. Ito po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa isinilang ang tinaguriang First Lady of Country Music at nagpasikat ng awiting Apartment No. 9. Sino siya? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, May 5 taong 1942, isinilang sa Mississippi, USA ang singer, songwriter, author at actress na si Tammy Wynette. Si Wynette ang tinaguri ang First Lady of Country Music. Isa siya sa mga kababaihan na nangibabaw sa male-dominated field ng country music. Sa kanyang music career, nakatanggap si Tammy Wynette ng 2 Grammy Awards, 3 Country Music Association Awards, at 2 ring Academy of Country Music Awards. Isa sa mga pinasikat niyang awitin ay ang Apartment No. 9 na nirelease noong 1966 at ang Stand By Your Woman na nag-number 1 sa UK Singles Chart at number 19 sa US Singles Chart noong 1968. Kabilang din si Tammy Wynette sa British group na KLF, ang mga boses na nasa likod ng kantang Justified and Ancient na nag-number 1 sa 18 bansa sa mundo. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW Shata 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, isang lalaki po sa United Kingdom ang sinunog ang kanyang bahay para makita ang mga idolong bumbero. Grabe naman yun, ano ha? Pagkahumaling sa mga bumbero. Narito po ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin.
Yes, good morning, Joel at Darlene. Narito natin balitang kakaiba ngayong araw na ito ng Lunes. Pinatawa ng suspended prison sentence ang isang lalaki sa United Kingdom maraang 2 beses nitong sadyang sunugin ang kanyang bahay para lang makita ang kanyang iniidolong mga bumbero. Ayon sa ulat, lumalabas na may obsesyon sa mga bumbero ang 26 anyos na si James Brown at ang labis na pagkahumaling niya sa mga bumbero ay humantong na sa pagsunog niya sa kanyang sariling bahay. Ang isinampang kaso laban kay Brown ay bunsod ng insidente noong September 9, 2023 kung saan inireport nito ang spark sa metro ng kuryente na naging dahilan daw ng pagkasunog ng mga bed linen. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at inapula ang maliit na poy at pinutol na rin nila ang supply ng kuryente bilang pag-iingat. Makalipas naman ang 70 minuto, muling tumawag si Brown upang i-report ang isa na namang sunog sa kanyang bahay na dahil na rin sa metro ng kuryente na pinagtaka naman ng mga bumbero dahil pinatay na nila ang kuryente sa bahay ni Brown. Ayon sa court record, binibidyohan ni Brown ang mga bumbero habang pinapatay ang sunog at tuwang-tuwa si Brown sa presensya ng mga bumbero sa kanyang bahay. Sa isinagawang background check kay Brown, lumabas na 80 beses na itong tumawag sa fire department sa loob ng 12 buwan at sa korte. Inamin ni Brown na guilty siya sa 2 counts of arson at reckless endangerment. So, alam mo, matindi ito, no? Ito'y kailangan natin ng malawak na pag-iintindi sa ganitong klase ng mga tao. Kasi talagang mental ito no? May mental health issue. May problema talaga na Sa kailangan pag-iisip. makorek. Yes. Okay? Okay. So, yung mga kanyusik, yan ang ating balitang kakaibang araw nito. Ako, si Luke Just In. Just out na ko. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Doc Justin. Mga kaibigan, para po sa ating muli sa ating issue ngayon na napapanahon, bakit ba nangyayari? Bakit nangyayari ang mga ang malagim na aksidente sa lansangan? Sino ba ang nagkukulang? Sino ang may pagkukulang? Ha? Baka meron kayong gustong ipayo sa mga riders ho natin, lalo na ho kayo na mga eksperyensyado na yung may alam talaga sa, alam mo kasi partner, minsan may mga nabibigyan ng lisensya na hindi talaga dumaan sa training at hindi nag-exam. Correct. Hindi nila alam yung mga dapat nilang Yung mga malaman. basic traffic signs nga hindi alam, partner. Yes. Oh, Tama diba? ka dyan. May mga ganong mga pangyayari, no? Oo. Nakakalusot nakakalusot Yeah. Okay, at abangan po ang RMN Network News nationwide. Mamaya-maya lang ho yan. Kami naman ay mag-break saglit hanggang 7:45 at magbabalik po kami mamaya. Okay? Sige. So, kami po, at yan po ang kabuuan ng ating balita ngayong araw na ito ng Lunes, May 5, 2025. Kami ho yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorospe. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.